Itinanggi naman ng kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang mga akusasyon laban sa kanya kaugnay ng madugong kampanya kontra iligal na droga. Sa unang araw ng confirmation of charges hearing sa ICC, inilatag ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman kung paano napunta sa The Hague, Netherlands si Duterte kung saan siya nakapiit ngayon. Una niyang binanggit ang media sa Pilipinas na ginamit umano ang matalas na pananalita ni Duterte para makagawa ng nakabibiglang headlines na siyang hinahanap ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit pinunteriya si Duterte ng civil society na pinuntahan umano ng mga tycoon hanggang makaabot ito sa academics sa ibang bansa na naglabas ng mga artikulo tungkol sa malawakang pag-atake sa Pilipinas. It starts with the media, controlled by the powerful and the politically influential, with a sensational headline and a twisted editorial slant. The moguls sell their papers while promoting the partisan agenda of their backers in power. Tinukod din ni Kaufman ang hindi umano pagtupad ni Pangulong Bongbong Marcos sa pangako nito ng isuko nito si Duterte sa ICC kasabay ng pag-iit na may hawak silang ebidensya na magpapawalang sala sa dating Pangulo. The document comprises a transcript of a telephone call covertly recorded between four parties, and one of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court. It is indeed the defense case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralize Rodrigo Duterte and his legacy. Paalala pa ni Kaufman, ebidensya at hindi tinatawag na political rhetoric ang dapat magpasya sa kaso ng kanyang kliyente. Cases are decided on the basis of evidence, not supposition, not rumor, not spicy gossip, and certainly not on the basis of political rhetoric and bluster. The notorious speeches on which the prosecution relies have been cherry-picked to suit its narrative while ignoring the many other speeches when the former president tempered his bombastic language by clear reference to the principle of lawful self-defense. Ang tinig ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, sa ikalawang araw ng pagdinig ngayong Martes, magpapatuloy ang submission of merits ng prosecution at abogado ng mga biktima ng drug war. At kapag natapos na ang confirmation of charges hearing sa Biyernes, mayroong 60 araw ang ICC Pre-Trial Chamber 1 para timbangin kung may sapat na ebidensya laban kay Duterte na pagbabasehan kung matutuloy o hindi ang paglilitis.